Ang lobo at ang 7 batang kambing. Noong unang panahon, may isang inang kambing na may 7 munting anak na kambing. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak at palagi niyang pinaaalalahanan ang mga ito tungkol sa panganib na dulot ng masamang lobo. Sa bahay ng kambing. Inang kambing, mga anak, aalis muna ako para mamili sa gubat. Huwag kayong magbubukas ng pinto sa kahit sino, lalo na sa lobo. Boses niya'y paos at ang mga paa niya'y maitim. 7 batang kambing, sabay-sabay. Opo, inay, hindi po kami magbubukas kahit kanino. Umalis si inang kambing. Ilang sandali lang, may kumatok sa pintuan. Ang lobo ay dumating. Lobo, sa paos na boses. Mga mahal kong anak, ako ito ang inyong ina. Buksan niyo na ang pinto. Unang batang kambing. Ikaw ay hindi si inay. Paos ang boses mo at hindi kanya. Ikalawang batang kambing. At ang paa mo'y itim. Si inay ay may puting paa. Napahiya ang lobo at umalis. Pumunta siya sa panadero upang pahiran ng harina ang kanyang mga paa at sa isang matanda upang lunurin ang boses niya sa pulot. Bumalik ang lobo. Tok, tok, tok. Lobo, ngayon ay may malambing na boses. Mga anak, ako ito, ang inyong ina. Tignan ninyo, puti ang aking mga paa. Pangatlong batang kambing, tila si inay nga. Pagbukas nila ng pinto, nagulat sila, ang lobo pala yon. Tumakbo ang mga batang kambing upang magtago. Tinukso ng lobo. Isa-isa silang nahuli ng lobo at kinain, maliban sa bunso na nagtago sa loob ng orasan. Pag-uwi ni inang kambing, nakita niyang magulo ang bahay. Inang kambing, anak ko, nasaan kayo? Bunso, inay, dumating po ang lobo at kinain silang lahat. Ako lang po ang nakatakas. Agad nilang hinanap ang lobo at nakita itong natutulog sa ilalim ng puno. Nakatulog ito dahil sa kabusugan. Inang kambing, tingnan mo anak, bumabakat pa ang mga tiyan niya, naroon ang mga kapatid mo. Dahan-dahan siyang kumuha ng gunting, pinunit ang tiyan ng lobo, at isa-isang inilabas ang mga anak niya, buhay pa silang lahat. Habang tulog pa rin ang lobo, pinalitan ng inang kambing ang laman ng tiyan nito ng malalaking bato at muling tinahi. Nang magising ang lobo, Lobo, ang bigat ng tiyan ko, kailangan kong uminom. Habang yumuyuko sa ilog, bumigat ang tiyan niya dahil sa mga bato at nahulog siya sa tubig at nalunod. Nagyakapan ang mag-iina at mula noon, mas naging maingat at mapagmasid sila. Aral ng kwento, ang pagsunod sa paalala ng magulang ay mahalaga para sa kaligtasan. Ang tuso at masama ay laging natatalo sa dulo ng kabutihan at karunungan. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Ang gintong haplos ni Midas. Noong unang panahon, may isang hari na kilala sa kanyang kayamanan at kasakiman. Siya ay si Haring Midas. Mahal na mahal niya ang ginto, at halos lahat ng kanyang pag-aari ay may halong gintong palamuti. Haring Midas, masayang masaya. Walang kasing ganda ang makinang na ginto. Kung pwede lang, sana lahat ng mahawakan ko ay maging ginto. Isang araw, isang mahiwagang nilalang ang dumating sa kanyang palasyo, si Diyos Dionysus, bilang gantimpala sa kabutihang ipinakita ni Midas sa isa sa kanyang kaibigan. Diyos Dionysus, Haring Midas, maaari kitang bigyan ng isang kahilingan. Anong nais mong regalo? Haring Midas, agad-agad. Nais ko pong lahat ng aking hawakan ay maging ginto. Diyos Dionysus, nag-aalalang ngumiti. Yan ba talaga ang nais mo? Mag-ingat sa iyong kagustuhan, Midas. Haring Midas, opo, tiyak akong ito ang makakapagpasaya sa akin. Kinabukasan, paggising ni Midas, hinawakan niya ang kanyang unan. Haring Midas, namamangha. Naging ginto ang unan, kahanga-hanga. Hinawakan niya ang kanyang mesa, ang mga bulaklak, at maging ang kanyang tasa ng tubig. Lahat ay naging ginto, say. Haring Midas, ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. Ngunit nang siya'y nagugutom na, Haring Midas, hawak ang tinapay. Panahon na para kumain. Pagkahawak niya sa tinapay, naging ginto. Pati ang inumin, naging ginto rin.
Haring Midas nababahala. Ano ito? Paano ako kakain? Dumating ang anak niyang si Prinsesa Marigold at niyakap si Midas. Haring Midas, anak ko, mahal kong Marigold. Ngunit sa kanyang yakap biglang naging ginintuang rebulto ang kanyang anak. Haring Midas, umiiyak. Anak ko, anong nagawa ko? Hindi ko na nais ang regalong ito. Ibabalik ko ang lahat. Muling nagpakita si Diyos Dionysus. Diyos Dionysus, ngayon mo ba naiintindihan ang halaga ng tunay na kayamanan, Haring Midas? Haring Midas, lumuhod? Opo, Diyos ko, patawarin niyo po ako. Ayoko na ng gintong haplos, gusto ko lang ang buhay, pagkain at ang aking anak. Diyos Dionysus, maligo ka sa ilog ng Pactolus at ang iyong kapangyarihan ay mawawala. Iprito mo rin doon ang iyong mga kamay. Ginawa ni Midas ang iniutos. Pagkatapos niyang maligo, unti-unting nawala ang kapangyarihan at si Marigold ay muling nabuhay. Mula noon, si Haring Midas ay naging mapagpakumbaba. Hindi na siya naghahangad ng kayamanang material. Mas pinahalagahan niya ang pagmamahal, pamilya at simpleng pamumuhay. Aral ng kwento. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o salapi, kundi sa pagmamahal, kalusugan at kabutihang loob. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat! Ang huling dahon. May dalawang magkaibigang dalaga na naninirahan sa isang maliit na silid paupahan, sina Luz at Rosa. Pareho silang pintor at mahilig sa sining. Ngunit isang araw nagkasakit si Rosa ng malubha. May pulmonya siya at nanghina na ang kanyang loob. Sa loob ng silid, Luz, may pag-aalala. Rosa, huwag kang mawala ng pag-asa. Gagaling ka rin. Rosa, mahina ang boses. Pakiramdam ko'y wala ng saysay. Tingnan mo ang bintana. Kita mo ba ang puno ng ubas na iyan? Luz, opo, kitang-kita ko. Rosa, kapag nalaglag na ang huling dahon niyan, alam kong mamamatay na rin ako. Habang lumalakas ang ulan at hangin, araw-araw ay binabantayan ni Rosa ang puno. Isa-isa nang nalalagas ang mga dahon. Rosa, ayan na. 3 na lang. Luz, nag-aalala. Ayaw mo bang kumain? Bumangon ka naman kahit sandali. Rosa, hindi na rin ako makakabangon pa. Hindi ko na rin kayang ipinta. Sa kabilang silid, nakatira ang isang matandang pintor na si Mang Pedro. Tahimik lang siya, pero mahal niya ang 2 dalaga. Kinagabihan, sa gitna ng bagyo, lumabas si Mang Pedro dala ang pintura at brush. Wala nakakita sa kanya. Ngunit may iniwang kakaibang ingay sa labas ang paghampas ng ulan at hangin. Kinabukasan, gising si Rosa. Rosa, gulat. Luz, nandyan pa rin ang huling dahon. Luz, nangingiti. Opo, tingnan mo, kahit malakas ang ulan kagabi, hindi ito nalaglag. Dahil dito, nagkaroon ng pag-asa si Rosa. Araw-araw ay bumubuti ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ng ilang araw, Luz, malungkot, may masamang balita, Rosa. Si Mang Pedro ay nagkasakit at pumanaw na. Rosa, ha? Bakit? Paano? Luz, alam mo ba? Ang huling dahon na yon hindi na totoo. Iyon ay ipininta ni Mang Pedro sa pader ng gusali, sa gitna ng bagyo para lang bigyan ka ng pag-asa. Rosa, naiiyak. Hindi ko akalaing ganon kalaki ang sakripisyo niya para sa akin. Aral ng kwento. Ang pag-asa ay isang makapangyarihang bagay kaya nitong iligtas ang isang buhay. At ang tunay na kabayanihan ay nasa tahimik na sakripisyo para sa kapwa. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Ang isdang may gintong ulo. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo sa tabi ng dagat, may isang batang mangingisda na ang pangalan ay Nico. Mahirap lamang sila ng kanyang ina kaya araw-araw siyang nangingisda upang may makain at maibenta sa palengke. Sa tabing dagat, Inang Rosa, Nico, anak, mag-ingat ka sa dagat. Huwag kang pupunta sa malalim at huwag mong kalilimutan ang dasal mo. Nico, opo, inay. Pangako, magbabalik po ako bago lumubog ang araw.
Sumakay si Nico sa kanyang maliit na bangka at pumalaot. Ilang oras na siyang nangingisda, ngunit ni isang isda ay wala siyang nahuli. Napalayo na siya sa pampang dahil sa paghahanap ng mas maraming huli. Biglang may kumagat sa lambat niya. Nico, "Aba, mabigat ito. Sana ay malaking isda." Hinila niya ang lambat at laking gulat niya nang makita ang isang napakagandang isda na may gintong ulo. Isda, "Nico, huwag mo akong patayin. Isa akong mahiwagang isda. Kung palalayain mo ako, bibigyan kita ng gantimpala." Nico, "Haha? Nagsasalita ka?" Isda, "Oo, ako'y isinumpa ng isang diwata. Makakalaya lamang ako kung may isang taong magpapakita ng kabutihan ng loob at pakakawalan ako." Nico, "Ngunit wala kaming makakain at kailangan ko ring magbenta sa palengke." Isda, "Kung ako'y palalayain mo, bukas paggising mo, matatagpuan mo ang iyong bangka na puno ng sariwa at masasarap na isda araw-araw." Naisip ni Nico ang kanyang ina. Alam niyang magagalit ito kung uuwi siyang walang huli, pero nanaig sa puso niya ang awa. Nico, "Sige, pakakawalan kita, pero sana totoo ang iyong pangako." Isda, "Salamat, Nico. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin." Ibinalik ni Nico ang isda sa dagat. Uuwi na sana siya, ngunit wala pa rin siyang huli. Pagdating sa bahay, Inang Rosa, "Anak, bakit wala kang huli?" Nico, "Nay, pasensya na po. May nahuli po akong isda, pero kakaiba siya. Magsalita siya at humingi ng tulong. Pinakawalan ko po siya." Inang Rosa, "Anak, kahit wala tayong makain ngayon, ipinagmamalaki ko ang kabutihan ng puso mo." Kinabukasan, paggising ni Nico, nagulat siya sa kanyang nakita, ang kanyang bangka ay puno ng sariwa at malalaking isda. Nico, "Totoo nga, tinupad ng isda ang kanyang pangako." Simula noon, araw-araw ay may huli na si Nico kahit hindi siya pumalaot. Nakilala siya sa baryo bilang mabait na bata at hindi na sila muling naghirap. Aral ng kwento, ang kabutihang loob ay laging may gantimpala. Kapag tumulong ka ng tao sa puso, kahit wala kang inaasahang kapalit, ang kabutihan ay babalik din sa iyo sa tamang panahon. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Ang kaibigang manlalakbay. Sa isang payapang nayon nakatira si Lino, isang batang mahilig sa pakikipagkaibigan. Isang araw, may dumating na hindi pamilyar na nilalang sa kanilang lugar. "Lino, sino ka po? Hindi po kita kilala." Manlalakbay. "Ako si Kiko, isang manlalakbay mula sa kabundukan ng Hilaga. Ako'y naghahanap ng bagong kaibigan." Namangha si Lino sa kakaibang kasuotan ni Kiko, may balabal itong kulay luntian at may daladalang bag na puno ng mapa, kahon at aklat. "Lino, gusto mo bang sumama sa akin? Ipapakilala kita sa iba kong kaibigan?" Kiko, "Talaga? Ikaw ang unang batang nakausap ko mula sa nayon. Salamat, Lino." Ipinakilala ni Lino si Kiko kina Ana, Thomas at B-Boy. Sa simula, medyo nahihiya si Kiko, ngunit kalaunan ay naging palakaibigan siya. "Ana, anong ginagawa mo sa iyong mga paglalakbay, Kiko?" Kiko, "Ako'y nangangalap ng mga kwento, larawan, at alaala mula sa iba't ibang lugar." Thomas, "Wow! Pwede mo ba kaming kwentuhan?" Kiko, "Siyempre, sa isang bayan sa timog, nakakita ako ng mga ibong makukulay na sumasayaw sa ibabaw ng lawa habang sumisikat ang araw." Habang nagkukuwento si Kiko, ang mga bata ay nakikinig na parang nasa mismong lugar sila. Mula noon, araw-araw ay dumadaan si Kiko sa nayon at nagbabahagi ng mga bagong kwento. Isang araw, muling nagpahayag si Kiko ng kanyang layunin. "Kiko, mga kaibigan, ako'y magpapatuloy sa aking paglalakbay bukas. Ngunit dadalhin ko sa puso ko ang inyong kabaitan." Lino, "Babalik ka, di ba?" Kiko, "Oo kaibigan. Sa tuwing makakakita ako ng bagong kwento, babalik ako upang ibahagi ito sa inyo." Nagyakap sila bilang pamamaalam. Umalis si Kiko sa silangan, dala ang mga bagong alaala kasama ang kanyang mga kaibigan. Aral, ang tunay na kaibigan ay hindi lang basta nakikilala, kundi pinapahalagahan at pinapakinggan. Sa bawat pakikipagkaibigan, may bagong kwento at karanasang nabubuo. Kiko, "Siyempre,
Sa isang bayan sa timog, nakakita ako ng mga ibong makukulay na sumasayaw sa ibabaw ng lawa habang sumisikat ang araw-araw. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ng subscribe. Maraming salamat! Ang kuneho at ang pagong. Isang araw, nagkita sina kuneho at pagong sa damuhan. Kuneho: "Haha, pagong, ang bagal-bagal mo. Baka abutin ka pa ng bukas bago ka makarating sa dulo ng kalsada." Pagong: "Mabagal man ako, pero hindi ibig sabihin ay hindi ako makakarating." Kuneho: "Gusto mo ng karera? Tignan natin kung sino ang mas mabilis." Pagong: "Sige, pumayag ako. Pero dapat patas ang laban." Nagtipon ang mga hayop sa kagubatan upang panoorin ang karera. Usa: "Handa na ba kayo?" Kuneho at pagong: "Handa na." Usa: "Isa, dalawa, tatlo. Simula." Tumakbo agad si kuneho na parang kidlat. Naiwan si pagong dahan-dahang gumagapang. Habang tumatakbo si kuneho, napansin niyang sobrang layo na siya kay pagong. Kuneho: "Ang bagal niya. Matutulog muna ako saglit sa ilalim ng punong ito." Habang siya'y natutulog, patuloy sa paglalakad si pagong, hindi tumitigil kahit pawisan at pagod. Lumipas ang oras, nagising si kuneho. Kuneho: "Naku, natulog ako ng matagal." Tumakbo siya ng mabilis, pero laking gulat niya nang makita si pagong na nasa dulo na ng karera. Mga hayop, mabuhay si pagong. Siya ang panalo. Kuneho: "Hindi ako makapaniwala. Natalo ako." Pagong: "Sabi ko naman sa'yo, ang tiyaga at sipag ay mas mahalaga kaysa yabang at bilis." Aral: huwag maliitin ang kakayahan ng iba. Ang tiyaga at determinasyon ay maaaring magtagumpay kahit sa harap ng mas mabilis o mas malakas. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ng subscribe. Maraming salamat! Ang kwento ni Tom Thumb. Noong unang panahon, may mag-asawang magsasaka na matagal nang nagnanais ng anak. Nanay: "Sana kahit gaano kaliit, magkaroon tayo ng anak." Isang araw natupad ang kanilang panalangin. Isinilang ang isang batang kasing laki lamang ng hinlalaki. Tatay: "Kay liit niya, pero napakagwapo." Nanay: "Tatawagin natin siyang Tom Thumb." Lumaki si Tom bilang isang matalino at masayahing bata, kahit siya'y napakaliit. Isang araw, naisipan ni tatay na magpunta sa bayan. Tatay: "Sayang at wala akong kasama sa paglalako." Tom: "Ako po ang sasama, tay. Pwede akong sumakay sa taingan ng kabayo." Tatay, natatawa: "Talaga bang kaya mo?" Tom: "Subukan natin." At ganoon nga ang nangyari. Nagsalita si Tom mula sa taingan ng kabayo upang gabayan ito. Tom: "Kaliwa! Tuwid! Ihinto!" Napamangha ang mga tao sa bayan. Lalaki: "Grabe! Marunong magsalita ang kabayo." Pero may dalawang magnanakaw na nakakita kay Tom. Magnanakaw 1: May mahiwagang bata sa taingan ng kabayo. Magnanakaw 2: Kunwari ibibili tayo, tapos kukunin natin siya. Kaya't dinukot nila si Tom habang natutulog ito sa ilalim ng damo. Magnanakaw 1: Ipapasok natin siya sa kabangyaman ng hari. Pagnanakawan natin ito mamaya. Ngunit si Tom ay may plano. Tom, mahina ngunit malinaw. May tao, may magnanakaw. Nagising ang mga bantay ng palasyo. Bantay: "Sino yon?" May nagsalita. Nataranta ang mga magnanakaw at tumakbo palayo. Tom, tumatawa. Akala nila malilinlang nila ako. Matapos ang maraming pakikipagsapalaran, si Tom ay nakabalik din sa kanilang tahanan. Nanay: "Tom, anak ko, akala ko'y hindi ka nababalik." Tom: "Hindi ako mawawala, Nay. Maliit man ako, marunong akong umuwi." Tatay: "Napakatapang mo, anak. Hindi mahalaga ang laki, kundi ang talino at kabutihan ng puso." Aral: hindi hadlang ang laki ng katawan sa pagkamit ng tagumpay. Ang katalinuhan, tapang at kabutihang loob ay tunay na kayamanan. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat! Ang mahiwagang lapis.
Isang araw, sa isang payak na baryo, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Miguel. Mahilig siyang gumuhit at mangarap, ngunit wala siyang magarang gamit. Isang lapis lamang ang kanyang pag-aari at ito ay maiksi na at halos maubos na. Miguel, sana po magkaroon ako ng bagong lapis para makapag-drawing pa ako ng mas marami. Habang nakaupo siya sa ilalim ng puno, isang matandang lalaki na may mahabang balbas ang lumapit sa kanya. Siya ay si Mang Taccio, ang misteryosong matanda sa kanilang lugar. Mang Taccio, anong ginagawa mo riyan, iho? Miguel, gumuguhit po ako, pero paubos na po ang lapis ko. Ngumiti si Mang Taccio at iniabot ang isang makinang na lapis na kulay ginto. Mang Taccio, heto Miguel, isang mahiwagang lapis. Gamitin mo ito ng tama at mag-ingat sa iyong iguguhit. Nagtaka man, tinanggap ni Miguel ang lapis at sinimulang gumuhit sa kanyang kwaderno. Laking gulat niya nang mabuhay ang kanyang iginuhit na ibon. Miguel, napatalon sa tuwa. Wow! Totoo ngang mahiwaga ang lapis na ito. Ginamit ni Miguel ang lapis upang tumulong sa iba. Gumuhit siya ng pagkain para sa mga nagugutom, ng mga laruan para sa mga batang walang pambiling laruan, at ng bahay para sa mga walang tirahan. Isang araw, naisipan ni Miguel na gumuhit ng palasyo para sa sarili. Miguel, siguro naman ay pwede na rin akong gumamit para sa sarili ko. Ngunit pagkaguhit niya, biglang dumilim ang langit. Dumating si Mang Taccio. Mang Taccio, iho, huwag mong kalilimutan. Ang tunay na mahiwaga ay hindi ang lapis, kundi ang kabutihang nasa iyong puso. Napahiya si Miguel. Binura niya ang palasyo at muling gumuhit ng mas maraming bagay na makatutulong sa iba. Simula noon, ginamit niya ang mahiwagang lapis sa paggawa ng kabutihan, hindi para sa sarili lamang. Aral, ang tunay na mahika ay nasa mabuting puso at pagtulong sa kapwa. Ang kapangyarihan ay dapat gamitin sa tamang paraan. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat! Ang mahiwagang palayok. Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang isang mabait na batang babae na ang pangalan ay Lina. Kasama niya ang kanyang inang si Aling Rosa, isang masipag na magluluto. Isang araw, habang naghahanap sila ng kahoy sa gubat, may natagpuan si Lina na kakaibang palayok na may ukit ng mga bituin at buwan. Lina, Nanay! Tingnan niyo po! Ang ganda ng palayok na ito! Parang may mahika! Aling Rosa, aba, oo nga, anak, pero baka pag-aari ito ng diwata ng kagubatan. Dapat nating ibalik. Subalit nang hawakan ni Lina ang palayok, bigla itong lumiwanag at nagsalita. Mahiwagang palayok. Salamat Lina, sa iyong kabutihan. Ako ay isang mahiwagang palayok na naglilingkod sa pusong dalisay. Sabihin mo lang ang iyong nais lutuin at ito'y ihahain ko agad. Namangha sina Lina at Aling Rosa. Sinubukan nilang magpatulong sa palayok. Lina, palayok, maaari mo po ba kaming lutuin ng lugaw? Gutom na po kami ni Nanay. Umusok ang palayok at sa isang iglap lumabas ang mainit na lugaw. Aling Rosa, Anak, ito'y isang biyaya. Simula noon, ginamit nila ang palayok upang magpakain ng mga kapitbahay na nagugutom. Araw-araw ay may libre silang pagkain para sa buong baryo. Ngunit isang araw, narinig ito ng matapobreng si Aling Marga, ang mayamang kapitbahay. Aling Marga, gusto ko rin ng ganyang palayok. Lina, akin na yan. Lina, paumanhin po Aling Marga. Hindi po ito para sa pansariling kasakiman. Lihim na ninakaw ni Aling Marga ang palayok kinagabihan. Ngunit nang subukan niyang mag-utos dito. Aling Marga, palayok, lutuan mo ako ng lechon, paella at tsokolate. Walang nangyari. Bigla itong umusok at nagsalita. Mahiwagang palayok. Ako ay hindi para sa mga sakim. Paalam. Bigla itong naglaho mula sa harapan ni Aling Marga at muling bumalik kina Lina. Mula noon, mas lalo pang ginamit ni Lina ang mahiwagang palayok sa pagtulong, lalo na sa mga bata, matatanda at may sakit. Aral, ang biyaya ay ibinibigay sa mga taong may mabuting kalooban. Ang kasakiman ay hindi kailanman ginagantimpalaan, ngunit ang pagtulong sa kapwa ay nagdudulot ng tunay na kayamanan.
Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ng subscribe. Maraming salamat! Ang mapagbigay na puno. Noong unang panahon, may isang malaking puno ng mangga sa gilid ng isang baryo. Araw-araw, may batang lalaki na nagngangalang Thomas ang dumadalaw sa puno. Thomas: "Magandang araw, puno. Pwede ba akong umakyat?" Puno: "Oo naman, Thomas. Halika, maglaro ka sa aking mga sanga at kainin mo ang aking matatamis na bunga." Masayang masaya si Thomas tuwing kasama niya ang puno. Umaakyat siya, kumakain ng mangga, at natutulog sa ilalim ng mga dahon nito. Paglipas ng maraming taon, tumanda si Thomas at bihira na siyang bumalik. Isang araw, bumalik si Thomas, mukhang malungkot. Puno: "Thomas, halika at maglaro ka muli." Thomas: "Hindi na ako bata, puno. Kailangan ko ng pera." Puno: "Wala akong pera pero maaari mong ipagbili ang aking mga bunga." Pinagpitas ni Thomas ang mga mangga at ibinenta sa palengke. Muli siyang nawala ng matagal. Pagkalipas ng maraming taon, bumalik si Thomas. Puno: "Thomas, halika't magpahinga ka sa aking lilim." Thomas: "Kailangan ko ng bahay. May pamilya na ako. Putulin mo ang aking mga sanga at gamitin mong panggawa ng iyong tahanan." Pinutol ni Thomas ang mga sanga at muling nawala. Makalipas pa ang maraming taon, bumalik si Thomas na matanda na. Puno: "Pasensya ka na, Thomas. Wala na akong bunga, wala na akong sanga." Thomas: "Hindi ko na kailangan ng anuman, puno. Gusto ko lang ng lugar na mapapahingahan." Puno: "Halika, kaibigan. Maupo ka sa aking natitirang tuod at magpahinga." Umupo si Thomas sa tuod ng kanyang matagal ng kaibigan at ngumiti. Aral: ang tunay na pagmamahal at pagbibigay ay walang hinihintay na kapalit. Matutong magpasalamat at magbalik ng kabutihan sa mga taong nagmahal at nag-alaga sa atin. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat! Yang mayabang na puno. Sa isang luntiang kagubatan, may isang matangkad na punong nara na ang pangalan ay Naro. Siya ang pinakamatayog sa lahat ng puno roon, at dahil dito, naging mayabang siya. Naro, punong nara. Ako ang pinakamataas at pinakamatibay sa lahat. Wala akong katulad. Araw-araw ay pinagmamalaki niya ang kanyang taas at laki sa ibang mga halaman at hayop. Naro, tingnan niyo ang aking mga sanga. Malawak. Ang aking katawan. Matigas. Kayong maliliit na puno. Wala kayong silbi. Narinig ito ng punong saging, isang mababang puno na maraming bunga. Punong saging. Hindi mo kailangang mamaliit ng iba, Naro. Lahat tayo ay may silbi sa kagubatan. Naro. Ay naku, ikaw saging, madaling matumba, madaling mabulok. Hindi mo ako kapantay. Isang araw, dumating ang isang malakas na bagyo. Umihip ang hangin, bumagsak ang ulan, at halos masira ang kagubatan. Hangin. Subukan natin ang lakas ng mga puno ngayon. Dahil sa sobrang taas at tigas, hindi nakayuko si Naro sa lakas ng hangin. Naputol ang kanyang mga sanga at sa huli, tumumba rin siya sa lupa. Samantala, ang punong saging ay yumuko lamang sa hangin. Pagkatapos ng bagyo, siya ay nakatayo pa rin, buhay at may bunga pa. Pagkalipas ng bagyo, muling nabuhay ang katahimikan sa kagubatan. Si Naro ay nakahandusay at napagtanto ang kanyang pagkakamali. Naro, ngayon ko lang naunawaan, ang pagiging matatag ay hindi lang sa laki o tigas. Dapat din palang marunong yumuko at makisama. Aral, ang pagiging mapagpakumbaba ay mas mahalaga kaysa sa pagyayabang. Ang tunay na matatag ay yung marunong makinig, magpakumbaba, at respetuhin ang iba. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Ang mga lalaking may bituin. Noong unang panahon sa isang malayong bayan na tinatawag na Bayang Maliwanag, may tatlong magkaibigang lalaki. Sina Lando, Tomas, at Isko. Isang gabi habang sila'y nakaupo sa ilalim ng bituin, napansin nilang may mga kumikislap sa kanilang noo. Lando, tingnan nyo, may bituin sa noo ko, kumikinang! Isko, sa akin din, parang mahika.
Tomas. Siguro may ibig sabihin ito. Tara, tanungin natin si Mang Apol, ang matandang pantas. Nagpunta sila kay Mang Apol, ang kilalang matalino at mahiwagang tagapayo ng bayan. Mang Apol, ang mga bituin sa inyong noo ay tanda. Sila'y nagbibigay liwanag sa mga pusong mabuti. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Gamitin ang inyong bituin sa tama. Simula noon, sinubukan ng 3 lalaki na gamitin ang liwanag ng kanilang bituin sa iba't ibang paraan. Si Lando ay tumulong sa mga matatandang magsasaka sa bukid. Matandang babae. Salamat, Lando. Ang liwanag mo'y nagbibigay ng lakas sa amin. Aral. Ang tunay na liwanag ay hindi nakikita sa panlabas na anyo kundi sa kabutihang ginagawa sa kapwa. Hindi kailangan ipagyabang ang talento. Mas mainam itong gamitin sa tahimik na pagtulong. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Ang 7 uwak. Noong unang panahon, may isang masayang mag-anak. Sila ay may 7 anak na lalaki. Matagal na nilang hinihiling na magkaroon ng isang anak na babae. Isang araw, nagdilang anghel ang ina at nanganak ng isang sanggol na babae. Ngunit ang sanggol ay sobrang hina at sakitin. Ina, ay napakahina ng ating munting prinsesa. Kailangan niyang uminom ng tubig mula sa banal na balon upang siya ay gumaling. Nagmadaling inutusan ng ama ang kanyang 7 anak na lalaki upang kumuha ng tubig. Ama, aking mga anak, pumunta kayo agad sa banal na balon. Dalhin ninyo ang lalagyan at mag-ingat kayo. Mahalaga ang misyon ninyo para sa inyong kapatid. Agad namang tumalima ang mga anak at umalis. Subalit habang nag-aagawan sila sa lalagyan ng tubig, nahulog ito sa balon. Panganay na anak, ay, nahulog ang lalagyan. Paano na yan? Ikalawang anak, baka magalit si ama. Anong sasabihin natin pag-uwi natin? Nag-aalala ang ama sa tagal ng pagbabalik ng kanyang mga anak. Ama, galit at balisa. Naku, mga suwail na bata, baka sinadya nilang hindi bumalik. Sana na lang, maging mga uwak sila. Hindi niya alam na dahil sa kanyang matinding damdamin, nagkatotoo ang kanyang nais. Sa isang iglap, ang 7 anak na lalaki ay naging 7 uwak at lumipad palayo. Lumaki ang batang babae na hindi alam ang tungkol sa kanyang mga kapatid. Isang araw, nadinig niya ang kanyang mga magulang na nag-uusap. Ina, kung alam lang niya ang sakripisyo ng kanyang mga kapatid. Babae, nagulat. Ano po iyon, inay? May mga kapatid po ako? Naluha ang ina at isinalaysay ang buong katotohanan. Naantig ang damdamin ng dalaga at nagpasyang hanapin ang kanyang mga kapatid. Babae, hahanapin ko po sila. Gagawin ko ang lahat para sila'y bumalik sa pagiging tao. Naglakbay siya ng malayo, tinahak ang bundok, gubat at disyerto. Hanggang sa siya'y makarating sa isang madilim na kuweba kung saan nakatira ang mga uwak. Babae, mahinang tinig. Aking mga kapatid, kung naririnig ninyo ako ito, ang inyong kapatid na babae. Lumipad pababa ang mga uwak at dahan-dahang naging tao muli. Lumuha ang lahat sa muling pagkikita. Panganay na kapatid, salamat kapatid. Dahil sa iyong tapang at pagmamahal, kami nakalaya. Nagyakapan sila at sabay-sabay na umuwi sa kanilang tahanan. Mula noon, hindi na sila muling naghiwalay. At si ama, pinangakong hindi na muling magsasabi ng masasakit sa damdamin sa oras ng galit. Aral sa kwento. Ang pagmamahal at katatagan ng loob ay kayang magbago ng kapalaran. Ipinapakita rin ng kwento kung gaano kahalaga ang pag-iingat sa ating mga salita, lalo na sa oras ng galit. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Ang pulang sapatos. Si Ana ay isang masayahing bata. Siya ay masipag sa eskwela at mapagmahal sa kanyang ina. Ngunit isang araw, binilhan siya ng kanyang nanay ng bagong pulang sapatos. Nanay, Ana, anak, nakita ko itong pulang sapatos sa Tiangge. Hindi ito mamahalin pero sana magustuhan mo. Ana, wow, salamat po inay. Ang ganda-ganda po nito. Sa una, tuwang-tuwa si Ana. Isinuot niya ito araw-araw, sa paaralan, sa palengke, kahit sa simbahan. Ngunit habang tumatagal,
napapansin ng mga tao na nagbabago ang kanyang ugali. Kaklase ni Ana. Ana, ang ganda ng sapatos mo. Ana, mayabang. Siyempre naman, mas maganda to kaysa sa mga sapatos nyo. Maging ang kanyang guro ay napansin ito. Guro, Ana, ang mahalaga ay hindi ang suot mo kundi ang laman ng puso mo. Tandaan mo yan. Ngunit hindi siya nakinig. Sa halip, palaki ng palaki ang kanyang pagyayabang. Isang araw sa daan pa uwi, may nakita siyang matandang babae na nakapaa. Ana, nakakunot no. Ay, hindi po pwede. Mamahalin po ito. Baka masira. Biglang lumakas ang hangin at lumiwanag ang paligid. Nagulat si Ana nang biglang nagbagong anyo ang matanda. Matandang babae, ngayon ay may mahiwagang tinig. Kung ang sapatos ay mas mahalaga sa puso mo, igagapos ka ng iyong pagmamataas. Sa isang iglap, ang kanyang pulang sapatos ay dumikit sa kanyang paa. Hindi niya ito matanggal kahit anong gawin niya. Ana, umiiyak. Inay, hindi ko na matanggal ang sapatos. Nanay, Ana, anak, baka kailangan mong matutunan ng aral. Humingi ka ng tawad. Naalala ni Ana ang lahat ng kanyang nagawang kayabangan. Tumakbo siya pabalik sa matanda at lumuhod. Ana, paumanhin po, nagkamali po ako, hindi po dapat ako nagyabang. Pasensya na po. Muling lumiwanag ang paligid. Ang matandang babae ay ngumiti. Matandang babae, ngayon nakita ko ang tunay na puso mo. Ang sapatos ay hindi masama, pero ang pagmamataas ay kailanmay di maganda. Muling naging normal ang kanyang sapatos. Mula noon si Ana ay naging mapagpakumbaba, mas mabait at mas mapagbigay. Aral sa kwento. Huwag maging mayabang sa anumang bagay na mayroon tayo. Mas mahalaga ang mabuting asal kaysa sa panlabas na anyo. Ang kababaang loob ay isang tunay na kayamanan. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Si Goldilocks at ang tatlong oso. Isang araw, may isang batang babae na ang pangalan ay Goldilocks. Habang naglalakad siya sa kagubatan, nakita niya ang isang maliit na bahay. Goldilocks, naglalakad? Napagod na ako. Ay, anong cute na bahay? Mukhang walang tao. Tingin nga tayo sa loob. Pumasok si Goldilocks sa bahay. Sa loob, may nakita siyang tatlong mangkok ng lugaw sa mesa. Goldilocks, gutom na ako. Titikman ko nga itong lugaw. Tiningnan niya ang unang mangkok. Goldilocks, aray, ang init. Tumikim sa pangalawang mangkok. Ay, malamig naman ito. Tumikim sa pangatlong mangkok. Perfect, tamang-tama ang init. Kinain niya ito hanggang maubos. Pagkatapos kumain, napagod si Goldilocks at umupo sa tatlong upuan. Goldilocks, umupo sa unang upuan. Ay, ang tigas. Umupo sa pangalawa. Ay nako, ang lambot at malaki. Umupo sa pangatlo. Ay tamang-tama. Crack. Naku, nasira ko yata. Pagod na si Goldilocks, kaya umakyat siya sa itaas at nakita niya ang tatlong kama. Goldilocks, humiga sa unang kama. Ang tigas nito, humiga sa pangalawa. Ang lambot naman nito, humiga sa pangatlo. Ah, tamang-tama. Tulog muna ako sandali. Samantala, dumating na ang tatlong oso. Ama oso, may kumain ng lugaw ko. Ina oso, may tumikim ng lugaw ko rin. Anak oso, ay, naubos ang lugaw ko. Pumunta sila sa sala. Ama oso, may umupo sa upuan ko. Ina oso, may umupo rin sa akin. Anak oso, ay, nasira ang upuan ko. Umakyat sila sa itaas. Ama oso, may humiga sa kama ko. Ina oso, may humiga rin sa kama ko. Anak oso, ay, may natutulog sa kama ko. Lumapit kay Goldilocks. Siya yon. Nagising si Goldilocks at nagulat. Goldilocks, ay mga oso. Mabilis na bumaba at tumakbo palabas ng bahay. Hindi na ako babalik sa gubat na ito. Aral. Ang kwento ay nagtuturo ng paggalang sa ari-arian ng iba at pagiging magalang kahit walang nakakakita. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Si Aladdin at ang mahiwagang lampara.
Noong unang panahon sa isang malayong bayan sa Arabia, may isang mahirap na binatilyong nagngangalang Aladdin. Siya ay mabait ngunit medyo tamad at nakatira kasama ang kanyang ina. Isang araw, mangangalakal, nakasuot ng marangyang damit. Ikaw ba si Aladdin? Ako'y isang mangangalakal mula sa malayong lugar. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataong yumaman. Aladdin, talaga po? Paano niyo po ako matutulungan? Mangangalakal, may isang kuweba na puno ng kayamanan. Kailangan ko ng batang tulad mo para makapasok. Kukunin mo lang ang isang lumang lampara at lahat ng kayamanan ay mapapasa iyo. Agad-agad, sinamahan ni Aladdin ang mangangalakal sa kuweba. Pagpasok niya, nakita niya ang napakaraming ginto, hiyas, at isang lumang lampara. Aladdin, ito na siguro ang lampara na sinasabi niya. Kinuha niya ito at tinangka ng lumabas. Ngunit, mangangalakal, sumisigaw. Iabot mo muna sa akin ang lampara bago kita palabasin. Aladdin, hindi, palabasin mo muna ako. Dahil sa pagtatalo, isinara ng mangangalakal ang kuweba at iniwan si Aladdin sa loob. Sa loob ng kuweba, habang umiiyak si Aladdin, pinunasan niya ang lampara para linisin. Biglang may lumabas na makapal na usok. Genie, mula sa lampara. Ako ang genie ng lampara. Ano ang iyong kahilingan, aking Panginoon? Aladdin, gulat na gulat. Nais kong makalabas sa kuwebang ito. Sa isang iglap, nakalabas si Aladdin. Mula noon, ginamit niya ang lampara para tulungan ang kanyang ina, magtayo ng negosyo at tumulong sa mahihirap. Makaraan ang ilang panahon, nakilala niya si Prinsesa Jasmine at umibig sila sa isa't isa. Aladdin, Genie, gusto kong maging karapat-dapat kay Prinsesa Jasmine. Gawin mo akong isang prinsipe. Genie, masusunod mahal kong Panginoon. Naging prinsipe si Aladdin at pinakasalan si Jasmine. Ngunit bumalik ang masamang mangangalakal at nakuha ang lampara sa pamamagitan ng panlilinlang. Mangangalakal, sa wakas, ako na ang may-ari ng lampara. Genie, gawin mo akong pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Ngunit hindi pinayagan ni Aladdin na manalo ang kasamaan. Sa tulong ni Jasmine, naagaw niya muli ang lampara at pinalayas ang mangangalakal. Aladdin, Genie, gusto kong palayain ka. Salamat sa lahat ng iyong tulong. Genie, ako'y malaya na. Salamat Aladdin, isa kang tunay na kaibigan. At mula noon, masayang namuhay si Aladdin, si Jasmine at ang kanyang ina. Naging makatarungan siyang pinuno at hindi niya nakalimutang tumulong sa iba. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Si Hansel at Gretel. Noong unang panahon, may isang mahirap na tagaputol ng kahoy na may dalawang anak, si Hansel at si Gretel. Nakatira sila sa isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan, kasama ang kanilang masungit na madrasta. Isang gabi, madrasta. Wala na tayong pagkain, dapat nating iwan ang mga bata sa gubat para mabawasan ang bibig na pinapakain. Ama, malungkot. Hindi ko kayang gawin yon, mga anak ko sila. Ngunit napilit din siya ng madrasta. Narinig ni Hansel ang kanilang usapan at may naisip siyang plano. Kinabukasan, habang naglalakad papasok sa gubat, Hansel, mahina ang boses kay Gretel. Maghulog ka ng mga piraso ng tinapay sa dinadaanan natin. Gamitin natin ito para makabalik. Nang iniwan na sila sa gitna ng kagubatan, Gretel, Hansel, nasaan na ang mga tinapay? Hansel, nag-aalala. Kinain ng mga ibon, wala tayong babalikan. Habang sila'y naglalakad, nakakita sila ng bahay na gawa sa tinapay, tsokolate at candy. Gretel, namamangha. Hansel, totoong bahay ba ito? Pwede bang kainin? Hansel, totoo nga, kain tayo. Habang kumakain sila, may lumabas na matandang babae. Matanda, mga batang mahal, halina kayo sa loob. May mas marami pang pagkain sa loob ng aking bahay. Ngunit ang matanda ay isang masamang bruha. Sa loob ng bahay, Bruha, ikukulong ko si Hansel at patatabain ko siya. Kakainin ko siya pag mataba na siya. Gretel, takot na takot. Wag po, wag ninyong saktan ang kapatid ko.
Araw-araw, pinapakain ng bruha si Hansel at pinapagawa ng mga gawaing bahay si Gretel. Bruha, ipakita mo ang iyong daliri, Hansel. Titingnan ko kung mataba ka na. Pero matalino si Hansel. Binigay niya ang butong maliit ng manok imbes na daliri. Bruha, bakit di ka tumataba? Sawa na ako sa paghihintay. Bukas lulutuin na kita. Kinabukasan, Bruha, Gretel, buksan mo ang hurno. Gretel, nagkukunwaring inosente. Hindi ko po alam kung paano buksan. Bruha, aba, ganyan? Tingnan mo. Pagyuko ng bruha sa hurno, agad siyang itinulak ni Gretel sa loob at isinara ang pinto. Hansel, Gretel, nakalaya ako, ang tapang mo. Gretel, tara na, umalis na tayo dito. Kinuha nila ang mga ginto at alahas ng bruha at muling naglakad pa uwi. Pag-uwi nila, Ama, lumuluha sa saya. Hansel, Gretel, akala ko hindi ko na kayo makikita. Namatay na pala ang kanilang madrasta at mula noon, masaya silang nagsama bilang isang masayang pamilya. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat! Si Snow White at ang Pitong Duwende. Noong unang panahon, may isang magandang prinsesa na ang pangalan ay Snow White. Maputi ang kanyang balat na parang niebe, kaya siya tinawag na Snow White. Mabait siya at mahal na mahal ng mga tao sa kaharian. Ngunit may isang masamang reyna, ang madrasta ni Snow White, na naiinggit sa kanyang kagandahan. Araw-araw, tinatanong ng reyna ang kanyang mahiwagang salamin. Reyna, salamin? Salamin sa dingding? Sino ang pinakamaganda sa buong daigdig? Salamin, kahanga-hanga ka, reyna. Subalit si Snow White ang mas maganda kaysa sayo. Dahil dito, nagalit ang reyna at nag-utos sa isang mangangaso na dalhin si Snow White sa gubat at patayin ito. Reyna, dalhin mo siya sa gubat at huwag nang hayaang makabalik pa. Ngunit maawaing tao ang mangangaso. Hindi niya kayang saktan si Snow White. Mangangaso, patawad prinsesa. Hindi ko kayang saktan ka. Tumakas ka na. Lumayo ka sa palasyo. Tumakbo si Snow White sa gubat hanggang sa makarating siya sa isang maliit na bahay. Sa loob may maliliit na upuan, kama at plato. Doon siya nakatulog dahil sa pagod. Maya-maya, dumating ang 7 duwende. Namangha sila sa ganda ni Snow White. Duwending leader, Doc. Sino itong natutulog sa kama ko? Nagising si Snow White at natakot, pero ngumiti ang mga duwende. Snow White, ako po si Snow White. Patawad kung pumasok ako sa inyong bahay. Wala po akong ibang matutuluyan. Happy, wala iyon. Dito ka na lang tumira. Pumayag ang mga duwende. Naging masaya ang pamumuhay ni Snow White kasama sila. Ngunit isang araw, nalaman ng reyna na buhay pa si Snow White. Reyna, hindi ko hahayaang siya ang pinakamaganda. Nagbalat kayo ang reyna bilang isang matandang-matanda at pumunta sa bahay ng mga duwende. Dala niya ang isang nakalalasong mansanas. Matandang reyna, magandang dalaga, tikman mo itong matamis na mansanas. Kagat lang ni Snow White sa mansanas ay bumagsak na siya sa lupa. Nang bumalik ang mga duwende, nakita nila si Snow White na hindi gumagalaw. Bashful, Snow White, gumising ka naman. Inilagay nila si Snow White sa isang kabaong na salamin. Isang araw, dumaan ang isang prinsipe at nakita siya. Prinsipe, napakaganda niya. Kailangan ko siyang halikan. Hinalikan siya ng prinsipe at biglang nagising si Snow White. Nabunot ang lason mula sa kanyang lalamunan. Snow White, nasaan ako? Sino ka? Prinsipe, ako ang prinsipe ng kalapit na kaharian. Inibig kita sa unang tingin. Nagpasalamat si Snow White sa mga duwende at sila ng prinsipe ay nagpakasal at namuhay ng masaya. Lahat. At sila'y namuhay ng maligaya habang buhay. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Yamputing ahas. Noong unang panahon, may isang hari na may kakaibang ugali. Araw-araw may ipinapalutong pagkain na tanging siya lamang ang kumakain. Walang ibang nakakakita ng laman ng ulam na ito. Isang araw, inutusan niya ang kanyang pinakamapagkakatiwalaang lingkod. Hari,
Dalhin mo agad sa akin ang aking espesyal na pinggan. Siguraduhin mong walang makakakita niyan. Kinuha ng lingkod ang pinggan pero dahil sa labis na pag-uusisa, sinilip niya ang laman. Nagulat siya sa nakita. Lingkod, naguguluhan. Isang puting ahas? Ito ba ang kinakain ng hari araw-araw? Dahil sa kuryosidad, kumuha siya ng maliit na kagat. Biglang bumukas ang kanyang pandinig, naririnig at nauunawaan na niya ang wika ng mga hayop. Kinabukasan, nagalit ang reyna dahil nawala ang kanyang gintong singsing. Inakusahan niya ang mga taga-silbi. Reyna, galit. May nagnakaw sa aking singsing. Isa sa inyo ang kumuha. Isang araw kayong lahat para ibalik ito. Habang naglalakad sa hardin, nakarinig ang lingkod ng mga ibon at hayop. Ibon, ang singsing ay kinain ng pato sa lawa. Agad siyang nagpunta sa lawa at sinabi ito sa kusinero ng palasyo. Lingkod, pakisuri po ang pato, baka nasa loob ang nawawalang singsing. Hinanda ng kusinero ang pato para sa pagkain ng reyna at sa pagbukas ng tiyan nito, tumambad ang gintong singsing. Dahil dito, ginantimpalaan ng hari ang lingkod at pinayagan siyang maglakbay upang makita ang mundo. Hari, isa kang matalinong lalaki, lumakbay ka at hanapin ang sarili mong kapalaran. Sa kanyang paglalakbay, nakakita siya ng ilang isda na natrap sa putik. Isda, tulungan mo kami, malulunod kami sa putik. Tinulungan sila ng lingkod at inilagay sa tubig. Pagkaraan, nakita niya ang mga langgam na binaha ang tahanan. Langgam, tulungan mo kaming mailigtas ang aming pagkain. Ibinaba ng lingkod ang kanyang tinapay upang magamit ng mga langgam. Sa huli, nakita niya ang uwak na walang makain. Uwak, mabait ka, ibinigay mo ang natitirang pagkain mo. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Hindi alam ng lingkod na babalik ang mga hayop na ito sa kanyang buhay. Pagkatapos ng maraming taon, narinig ng lingkod na ang prinsesa sa isang kaharian ay nag-aalok ng pagpapakasal sa makakagawa ng 3 pagsubok. Prinsesa, kung sino man ang makakagawa ng 3 imposible kong utos, siya ang aking papakasalan. Unang pagsubok, hanapin ang singsing ko na nahulog sa ilog. Dumating ang mga isda at ibinalik ang singsing mula sa ilalim ng ilog. Ikalawang pagsubok, ipunin ang milyong butil ng trigo na aking isinaboy sa damuhan. Lumabas ang libu-libong langgam at tinulungan siyang ipunin lahat. Ikatlong pagsubok, kunin ang gintong mansanas mula sa pinakamataas na puno sa bundok. Dumating ang uwak, lumipad pataas, at dinala sa kanya ang gintong mansanas. Namangha ang prinsesa at tinupad ang kanyang pangako. Prinsesa, nakangiti. Ikaw ang tunay na matalino, matapang, at mabait. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. At sila'y nagpakasal at namuhay ng maligaya. Aral ng kwento, ang kabutihan ay laging may gantimpala. Ang pagtulong sa kapwa, kahit sa mga hayop, ay babalik sa iyo sa oras ng pangangailangan. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Ang tamad na anak. Sa isang maliit na baryo, nakatira si Aling Marta kasama ang kanyang anak na si Juan. Araw-araw ay nagtatrabaho si Aling Marta sa bukid at sa bahay, samantalang si Juan ay laging nakahiga at natutulog. Aling Marta, Juan anak, tumulong ka naman sa akin, marami pa akong lalabhan. Juan, nakahiga. Mamaya na po inay, napagod ako sa kakahiga. Aling Marta, naiiling. Hindi ka mapapagod kung wala ka namang ginagawa. Isang araw, nagkasakit si Aling Marta dahil sa sobrang pagod at kakulangan sa pahinga. Hindi siya makabangon sa higaan. Aling Marta, mahina ang boses. Juan, anak, pakikuha mo naman ng tubig. Juan, inay, hindi ba pwedeng bukas na lang? Inaantok ako eh. Dahil wala siyang makuhang tulong, lalong humina si Aling Marta. Dumaan ang isang matandang babae na nagkataong isang mahiwagang nilalang. Narinig niya ang pag-ungol ni Aling Marta at lumapit sa bahay. Matandang babae, Juan, nakikita ko ang katamaran mo. Kung hindi ka kikilos, mawawala sa iyo ang pinakamahalaga. Hindi pinansin ni Juan ang babala. Kinabukasan, nagulat si Juan, hindi na siya makakilos, nawalan siya ng lakas. Naramdaman niyang wala na si Aling Marta sa tabi niya. Napaiyak siya at nagsisi. Juan,
Umiiyak. Inay, patawarin mo po ako. Hindi ko alam ang halaga ng ginagawa mo noon. Bigla siyang lumiwanag at bumalik ang kanyang lakas. Nakatayo siya muli. Boses ng matandang babae. Ngayong alam mo na ang kahalagahan ng pagtulong at pagsisikap, binibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Mula noon, naging masipag si Juan. Siya na ang naglalaba, nagluluto, at nagbubukid para sa kanilang kabuhayan. Juan, ito ang dapat kong ginawa noon pa. Salamat sa aral, inay. Namuhay si Juan bilang isang responsable at mapagmahal na anak. Itinuro niya rin sa mga bata sa kanilang baryo na ang katamaran ay walang magandang dulot at ang pagsisikap ay daan sa tagumpay at pagmamahal. Aral ng kwento. Huwag maging tamad. Ang pagtulong sa magulang at ang pagsisikap ay hindi lamang para sa kanila, ito rin ay para sa iyong sariling kabutihan. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Ang araw at ang buwan. Noong unang panahon, may isang ina na may dalawang anak, ang araw at ang buwan. Sila ay mababait ngunit magkaibang-magkaiba ang ugali. Araw, masaya. Inay, ako na po ang kukuha ng kahoy. Gusto ko pong makatulong agad. Buwan, mahinahon. Inay, hayaan niyo po akong maghugas ng pinggan. Masaya po akong makatulong din. Ina, nakangiti. Salamat mga anak. Masarap sa puso ng isang ina ang may mga masisipag na anak. Isang gabi, umalis ang ina upang magsibak ng kahoy sa gubat. Bago siya umalis, iniwan niya ang kanyang dalawang anak. Ina, may babala. Araw, buwan, huwag kayong magbukas ng pinto kaninuman, lalo na kung gabi. Maraming masasamang nilalang sa dilim. Araw, matapang. Huwag po kayong mag-alala, inay. Ako ang bahala. Buwan, nag-aalala. Ingat po kayo, inay. Kinagabihan, may kumatok sa pintuan. Masamang nilalang, nagaanyo bilang ina. Mga anak, pagbuksan niyo ako. Nanay niyo ito. Araw, lalapit na. Si inay ata ito. Buwan. Teka, araw. Pakinggan natin ang boses, parang hindi si inay. Nakinig sila sa boses at dahil sa katalinuhan ni Buwan, hindi nila binuksan ang pinto. Umalis ang halimaw at ligtas silang nakatulog. Pag-uwi ng ina, niyakap niya ang mga anak at nagpasalamat sa kanilang pag-iingat. Ngunit dumating ang masamang nilalang kinabukasan habang sila ay nasa bukid at sinubukang kainin ang pamilya. Ina, nagsisigaw. Mga anak, takbo. Nagdasal sila sa langit upang mailigtas. Bigla silang inaangat ng liwanag pataas sa kalangitan. Binigyan sila ng Diyos ng bagong tungkulin. Ginawang araw ang batang lalaki upang magbigay liwanag sa umaga. Ginawang buwan ang batang babae upang maging liwanag sa gabi. Diyos, araw, ikaw ang magbibigay sigla sa mundo tuwing araw. Buwan, ikaw ang magiging gabay sa gabi. Mula noon, magkasama ngunit hindi magkasabay ang araw at ang buwan sa kalangitan, pareho silang nagbabantay sa mundo, araw at gabi. Aral ng kwento. Makinig sa magulang at maging maingat sa mga taong hindi kilala. Ang tapang ng araw at ang katalinuhan ni Buwan ay nagturo sa atin na ang pagsunod at kabutihan ay may gantimpala. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Nang magkakulay ang nayon. Sa isang payak na nayon sa paanan ng bundok, lahat ng bahay, pader at daanan ay kulay abo. Walang makukulay na halaman o masiglang palamuti. Lia, nagtataka. Lola Rosa, bakit po parang malungkot ang nayon natin? Puro kulay abo. Lola Rosa, malungkot ang tono. Nung ako'y bata pa, makulay ang ating paligid. Pero unti-unti itong nawala nang makalimutan ng mga tao ang kahalagahan ng sining. Lia, mataas ang kilay. Hindi ba pwedeng ibalik, Lola? Lola Rosa. Kung may taong muling magdadala ng kulay, siguro ibabalik din ang sigla ng ating nayon. Kinabukasan, nagsimulang gumuhit si Lia gamit ang luma niyang Crayola. Inumpisahan niya sa kanilang bakod. Lia, masigla. Isang araw, magiging makulay ang buong nayon. Nakakita si Mang Kaloy at nagtaka. Mang Kaloy, Lia, anong ginagawa mo riyan? Lia, nakangiti. Gumuguhit po ako ng bulaklak.
Gusto ko pong palitan ang kulay abo ng masiglang kulay. Mang Kaloy, napangiti. Matagal ko nang hindi nakikita ang ganyang kasigasig. Halika, tutulungan kita. Nagsimula nang tumulong ang ilang bata at matatanda. Gumuhit sila ng mga bulaklak, ibon, bundok, at araw sa mga pader, kalsada at poste. Sa bawat pintang inilalapat, tila nagiging mas masaya at makulay ang nayon. Pagkaraan ng ilang linggo, ang dating kulay abong nayon ay naging makulay at masigla. Dumating ang ibang tao mula sa kalapit nayon upang mamasyal. Taga nayon, napakaganda ng inyong lugar para itong buhay na larawan. Lola Rosa, naiiyak sa tuwa. Salamat sa iyo, Lia. Ibinalik mo ang kulay, hindi lang sa mga pader, kundi pati sa puso ng bawat isa. Mula noon, ipinagdiwang ng nayon ang araw ng kulay tuwing 3 linggo ng buwan. Si Lia ay kilala bilang batang pintor ng pag-asa. Aral ng kwento. Kahit maliit na kilos, kapag may puso at sipag, kayang magdala ng malaking pagbabago. Ang sining at kulay ay hindi lamang palamuti. Ito'y nagbibigay ng sigla at pagkakaisa sa komunidad. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Ang matalinong kuneho. Noong unang panahon, may isang malaking leon na namumuno sa gubat. Dahil sa kanyang lakas at tapang, kinatatakutan siya ng lahat ng hayop. Leon, galit. Gutom na ako. Simula ngayon, isang hayop ang kailangang ihain sa akin araw-araw. Nanginig sa takot ang lahat ng hayop. Pumayag sila upang hindi silang lahat mamatay. Gitna, isang araw, dumating na ang kuneho bilang alay. Ngunit huli siya sa oras, kaya nagalit ang leon. Leon, umaatungal. Bakit ka ngayon lang dumating? Kuneho, kalmado. Paumanhin po, mahal na hari. Habang papunta ako rito, hinarang ako ng isa pang leon. Sinabi niyang siya raw ang tunay na hari ng gubat. Leon, nag-aapoy ang mata. Ano? May ibang leon? Dalhin mo ako sa kanya? Kuneho, nakangiti. Sumunod po kayo sa akin. Dinala ng matalinong kuneho ang leon sa isang malalim na balon. Pagdating doon, itinuro niya ito. Kuneho, naroon po siya sa loob ng balon. Nang makita niya ako, sinabi niyang mas malakas siya sa inyo. Leon, galit. Pwes, harapin ko siya. Sumilip ang leon at nakita ang sarili niyang refleksyon sa tubig. Leon, aba, kamukha ko at ang tapang tumitig. Dahil sa galit, tumalon ang leon sa balon upang labanan ang kalaban, pero siya ay nalunod. Natuwa ang lahat ng hayop. Salamat sa katalinuhan ng kuneho, wala na silang dapat katakutan. Iba pang hayop, mabuhay ang matalinong kuneho. Niligtas niya tayo? Kuneho, nakangiti. Hindi kailangang maging malakas para manalo. Minsan, ang utak ang pinakamabisang sandata. Aral ng kwento. Hindi kailangang maging malaki o malakas para magtagumpay. Sa panahon ng panganib, ang katalinuhan, pagiging kalmado, at tapang ay makakapagligtas hindi lang sa sarili kundi pati sa iba. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Ang ginintuang ibon. Noong unang panahon, may isang hari na nagkasakit. Ayon sa manggagamot, ang tanging makapagpapagaling sa kanya ay ang awit ng ginintuang ibon na matatagpuan sa isang malayong kagubatan. Mayroon siyang 3 anak na prinsipe, sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Haring ama, aking mga anak, ang aking buhay ay nasa bingit. Tanging ang ginintuang ibon lamang ang makapagliligtas sa akin. Sino sa inyo ang maglalakbay upang hanapin ito? Don Pedro, ako po, mahal na ama. Ako ang panganay at matapang. Naglakbay si Don Pedro, ngunit dahil sa kanyang pagkamakasarili at katamaran, hindi siya nakarating sa dako ng ibon. Bumalik siyang bigo. Sumunod si Don Diego. Don Diego, ako naman po, mahal na ama. Huwag po kayong mag-alala. Ngunit katulad ni Don Pedro, hindi rin siya nagtagumpay. Nang makakita ng masasarap na pagkain at malalambot na kama, nakalimutan niya ang kanyang misyon. Huling umalis si Don Juan, ang bunsong anak. Don Juan, mahal kong ama, ako po'y lalakad upang hanapin ang ginintuang ibon.
Kahit anong hirap ay titiisin ko para sa inyong paggaling. Sa kanyang paglalakbay, tinulungan siya ng isang matandang ermitanyo. Ermitanyo, Don Juan, kung nais mong matagpuan ang ginintuang ibon, sundin mo ang aking payo. Huwag kang lilihis sa daan at huwag mong hawakan ang gintong kulungan ng ibon. Matapat na sinunod ni Don Juan ang payo. Natagpuan niya ang ibon at dinala ito sa kanyang ama. Ngunit nang malapit na silang makauwi, sinalubong siya ng kanyang mga kapatid. Don Pedro, napakaganda ng ibon at ikaw lang ang pinupuri ng ating ama. Hindi ito patas. Dahil sa inggit, binugbog nila si Don Juan at inangkin ang ibon. Ngunit nang narinig ng ibon ang kanilang kasamaan, tumigil ito sa pag-awit. Hari, bakit hindi umaawit ang ibon? Don Juan, dumating kahit sugatan. Ama, ako po ang tunay na nagdala ng ginintuang ibon. Niloko po ako ng aking mga kapatid. Pagkatapos marinig ang katotohanan, umawit muli ang ibon. Tuluyang gumaling ang hari at pinarusahan ang dalawang masamang prinsipe. Ginantimpalaan si Don Juan sa kanyang katapatan at kabutihan. Aral ng kwento, ang katapatan at kabutihan ay palaging ginagantimpalaan, samantalang ang kasakiman at panlilinlang ay nauuwi sa kapahamakan. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Ang mga duwende at ang sapatero. Noong unang panahon, may isang mabait na sapatero na bagamat mahusay sa paggawa ng sapatos, ay lubhang mahirap. Wala na siyang sapat na pera at isang piraso na lang ng balat ang natitira para sa isang pares ng sapatos. Sapatero, Panginoon, ito na lamang ang huling balat na natitira. Sana'y may bumili upang may makain kami bukas. Bago matulog, inilatag niya ang balat sa kanyang mesa at nagdasal. Kinabukasan, laking gulat niya. Sapatero, ano ito? Tapos na ang sapatos at napakaganda ng pagkakagawa. Dumating ang isang mayamang mamimili. Mamimili, napakaganda ng sapatos na ito. Bibilhin ko ito agad. Dahil sa perang kinita, bumili muli ang sapatero ng mas maraming balat. Gabi-gabi inilalapag niya ito sa mesa at kinabukasan. Tapos na agad ang mga sapatos. Unti-unti siyang umasenso. Sapatero, sino kaya ang gumagawa ng mga sapatos habang kami hinatutulog? Isang gabi, nagpa siya silang mag-asawa na magmatsyag. Nagtago sila sa likod ng kurtina at naghintay. Eksaktong hating gabi, dumating ang dalawang maliliit na duwende. Duwende 1, halina kapatid, simulan na natin ang paggawa ng sapatos. Duwende 2, oo, habang tulog pa sila, tayo'y magmadali. Masipag at mabilis ang mga duwende. Nang matapos ang mga sapatos, agad silang umalis. Kinabukasan, misis ng sapatero, napakabait ng mga duwende. Dapat natin silang gantimpalaan. Gumawa siya ng mga munting damit at sapatos para sa mga ito. Ipinatong nila ito sa mesa at nagtago muli. Nang dumating ang mga duwende at makita ang mga regalo. Duwende 1, tingnan mo, damit at sapatos para sa atin. Duwende 2, ngayoy hindi na tayo kailangang gumawa pa, tayo'y malaya na. Masayang umalis ang mga duwende at hindi na muling bumalik. Ngunit dahil sa kanilang tulong, naging kilalang sapatero ang lalaki at hindi na muling naghirap ang kanyang pamilya. Aral ng kwento, ang kabutihan ay laging may kapalit na biyaya. Maging mapagpasalamat at huwag kalilimutan ang mga tumulong sa oras ng pangangailangan. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat. Ang pangarap ng diwata. Sa kalagitnaan ng isang luntiang kagubatan, may nakatirang batang diwata na ang pangalan ay Luningning. Mahilig siyang manood ng mga tao mula sa ulap gamit ang kanyang mahiwagang salamin. Diwata Luningning, Ina, ang saya nilang maglaro. Gusto ko rin pong maranasan kung paano maging tao. Ina Diwata, nag-aalala. Anak, ang mundo ng tao ay maganda, pero puno rin ng lungkot at pagsubok. Sigurado ka ba? Diwata Luningning, opo, ina. Gusto ko pong malaman kung paano magmahal, matuto, at tumawa tulad nila. Dahil sa taos-pusong hangarin ni Luningning,
Pinagbigyan siya ni Ina Diwata. Ibinaba siya sa lupa bilang isang batang walang pakpak upang mamuhay bilang tao sa loob ng 7 araw. Sa nayon, nakilala niya si Thomas, isang batang masipag at mabait. Tomas: "Uy, bago ka rito. Ako si Thomas. Gusto mo bang maglaro ng habulan?" Luningning: "Ako nga pala si Luningning. Gusto ko pong sumubok." Habang masaya silang naglalaro, dumating si Likas, isang batang kilala sa pagiging mapanghusga. "Likas, bakit ganyan suot mo? Para kang hindi taga rito. Siguro kakaiba ka?" Luningning, nalungkot: Ako ay bago lang po dito." Tomas: "Tama na, Likas. Kaibigan ko si Luningning. Kahit kakaiba siya, mabait naman siya." Lumipas ang mga araw at naramdaman ni Luningning ang tunay na pagkakaibigan, pagtanggap at saya ng pagiging tao. Ngunit dumating ang ika-7 araw. Luningning: "Tomas, salamat sa pagiging mabuting kaibigan. Babalik na ako sa tunay kong tahanan." Tomas: "Saan ka pupunta? Hindi ba't magkaibigan na tayo?" Luningning, nakangiti habang unti-unting nagliliwanag: "Ako'y isang diwata. Dumaan lang ako sa mundo ng tao para matutong maging totoo sa aking sarili." Biglang kumislap ang liwanag at naglaho si Luningning. Sa ulap, masaya siyang niyakap ng kanyang ina. "Ina Diwata, ngayon anak, naiintindihan mo na kung bakit espesyal ang mundo ng tao." Diwata Luningning: "Opo, ina. Ang tunay na mahika ay nasa kabutihang loob at pagkakaibigan." Aral ng kwento: ang pangarap ay hindi imposibleng maabot kung ito ay galing sa puso. At ang tunay na mahika ay nasa kabutihang loob, pagtanggap, at pagkakaibigan. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.